Kabanata 6541. Mr. Layton, dahan-dahang sabi ni Journey habang nakatingin sa Vice Chairman. You should understand that Mr. York became the chairman because of your vote. According to normal procedures, kung binigyan siya ng tatay ko ng letter of appointment o hindi, it doesn't matter. Siya na ang susunod na chairman. Walang sino man ang may karapatang tanungin ito. Maliban kung personal na hihilingin ni Mr. York na magbitiw, siya ang susunod na chairman. Walang sino man ang may karapatang magsabi. Ha, tinatakot mo ba ako? Malamig na ngumiti si Layton. Kung paanong mananatili siyang chairman ng Country H Commercial Group, may karapatan din tayong pababain siya sa pwesto. Gagawin nating pangalan lang ang kumpanyang ito. Kumunot ang noo ni Journey. Hindi kami nag-aalala. Mr. Layton, ang pamamaraan ay napagpasyahan ng lupon. Si Mr. York ay pinili din ng lupon. Bilang isa sa mga orihinal na miyembro ng grupo, hindi magandang magsabi ng mga bagay na makakaapekto sa pagkakaisa ng grupo, di ba? Nakakaapekto sa pagkakaisa ng grupo. Napangisi si Layton. Sige, wala akong sasabihin na makakaapekto sa ating pagkakaisa. Alam naman ng lahat na marami tayong opinyon tungkol sa sobrang pakikialam ng Island Nation sa commercial group. Kami ay nagmungkahi ng ilang mga plano upang dahan-daang bawasan ang kontrol ng Island Nation sa grupo, ngunit ang iyong ama ay palaging tinatanggihan ang mga ito para lamang makinabang sa kanyang sarili. Ngayon, kung gusto mong patunayan na siya ngayon ay isang sangla ng iyong pamilya, dapat mong patunayan na siya ay may tunay na talento. Ang pinakamadaling paraan para patunayan ito ay ang paalisan ng mga namumuhunan na Island Nation. Kung magtagumpay siya, tatanggapin namin siya bilang chairman. Pero kung hindi niya magawa, paumanhin, ngunit ang mga may mas maraming talento ang dapat pumalit sa kanya. Nagsalita si Layton sa marangal na tono, gamit ang higit na kabutihan bilang kanyang katwiran. Ginawa niyang parang nagsasabuatan sina Harvey at Elric, na ipagkanulo nila ang kanilang ancestral home at makikipagtulungan sa kaaway. Lahat ng naruroon ay ngumisi nang malaman ang sinabi ni Layton. Mayroong maraming mga paraan upang makitungo sa isang manika tulad ni Harvey, ngunit ang paraan ni Layton ay walang alinlangan na pinakamahusay. Natitiyak nilang kahit gaano pa ka-arroganti si Elric, hindi niya tatahakin ang lahat ng investors ng Island Nation. Ang iminumungkahi ngayon ni Layton ay madaling magbunyag ng tunay na pagkakakilanlan ni Harvey. Kahit na si Harvey ay hindi suportado ni Elric, ngunit upang paalisan ang mga namumuhunan sa Island Nation sa commercial group. Walang paraan na mangyayari iyon. Hindi ibibigay ng Island Nation ang isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Kung hindi sila mapaalis ni Harvey sa kumpanya, maaari nilang pilitin siyang umalis gaya ng plano. Naniniwala ako na ang batang ito ay puppet ni Elric. Magbitiw sa kanya. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, sabi ni Layton habang nagsisindi ng tabako. Hayaan ang mga nagmamahal sa kanilang bansa na patakbuhin ang grupong ito. Nang marinig nila ang sinabi ni Layton, nagsimulang sumigaw ang ilang miyembro ng council. Tama yan. Umalis ka dito. Hindi namin tinatanggap ang mga nagtataksil sa kanilang kadugo. Magtatrabaho lang tayo para sa ating bansa at hindi para sa Island Nation. Mag-resign, kayong dalawa. Bang! Bago pa matapos ang sasabihin ni Layton at ng iba pa ay ibinagsak ni Harvey ang palad sa mesa. Mabuti, akala ko palagi na lang kasama ni Elric ang mga tao sa kumpanyang ito. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay mamahalin ng gusto ang inyong bansa. Kung ganoon, magiging madali ito. Ang unang bagay na gusto kong gawin kapag naging chairman na ako ay ganap na alisin ang panghihimasok ng Island Nation sa Country H Commercial Group, upang muli tayong kumilos ayon sa ating sariling interes. Aalisin ko ang mga namumuhunan sa Island Nation. Nagulat ang lahat ng sumisigaw na umalis si Harvey sa kanyang pahayag. Laking gulat nila at hindi alam ang sasabihin. Maging si Layton ay medyo natulala. Si Harvey ay kumilos ng higit sa kanilang inaasahan. Si Journey lang ang nakakaalam na hindi ginawa ito ni Harvey dahil pinilit nila siya. Tuluyan na niyang aalisin ang lahat ng namumuhunan sa Island Nation.
Isa iyon sa mga pangunahing kahilingan niya kay Elric. Harvey, talaga, sabi ni Layton na may madilim na ekspresyon. Sa tingin mo ba ay may lugar ka para magsabi ng isang bagay dito? Kilala ka man namin bilang chairman o hindi ay hindi pa rin malinaw. Ngayon, tumahimik ka. Hindi na nagdalawang isip si Harvey at agad na tumayo para sampalan si Layton sa mukha. Malakas ang tunog. Napakalakas nitong sampal, at nahulog si Layton sa kanyang upuan at natisod sa sahig. Katahimikan lang ang namayani sa kwarto, at nagulat ang lahat. Walang mag-aakala na, sa ganitong lugar at kaharap ang isang tulad ni Layton, hindi man lang magdadalawang isip si Harvey na sampalan si Layton. Si Layton ang vice chairman ng Country H Commercial Group. Siya ay isang taong maaaring makipag-head-to-head kay Elric sa Commercial Group. Ang mga taong tulad niya ay nakakakuha din ng suporta mula sa maraming pinalawak na pamilya. Hindi ba talaga natatakot si Harvey sa kanya? Walang sinabi si Journey, bagamat may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya kinasusuklaman si Layton, ngunit kinasusuklaman niya ang kanyang anak na si Reggie. Hindi man naglakas loob si Reggie na habulin siya dahil kay Emery, sobrang nakaiinis sa kanya ang tingin nito sa kanya. Ikaw bastard, how dare you hit me? Tumango si Layton na nanginginig. Tinakto niya ng mga kamay niya ang mukha niya. Ang mga komersyal na grupo ay kung saan nagtitipon ng mga lalaki. Ang ginagawa mo ngayon ay labag sa kultura at kagandahang asal. Umalis ka rito. Lumabas ka, may sira ba sa ulo mo? Sagot ni Harvey. Humakbang siya pasulong, at mahinahon. Ako ang susunod na chairman ng commercial group. Wala kang karapatang utusan akong umalis, lalo na't miyembro din ako ng board. Anong awtoridad ang kailangan mo para utusan akong umalis kung ikaw lang ang vice chairman? Wala akong karapatang magsalita. Kung wala akong karapatang magsalita, lahat ng tao dito ay walang karapatang magsalita. Pagkatapos noon, kinuha ni Harvey ang commercial group procedure sa dingding at hinampas ito sa mesa. Lahat kayo ay senior sa commercial group. Mas alam nyo ang rules sa commercial group kaysa sa akin. Hindi lang ako napili through normal procedures, meron din akong seal at letter of appointment. Anong karapatan mong sabihan akong mag-resign, kung hindi ka masaya sa pagiging chairman ko, ayos lang. Umalis ka na. Maraming tao dyan na gustong maging bahagi ng board sa grupong ito. Hindi ka ganoon kahalaga kaya sa tingin mo hindi ka mapapalitan. Katahimikan ang sumunod sa sinabi ni Harvey. Sila ay hindi mapapalitan. Nais lamang ng mga miyembro ng board na bantaan si Harvey sa kanilang potensyal na pagbibitiw. Pero sa tono niya, parang gusto niya talagang umalis silang lahat. On second thought, it makes sense. Masyadong malakas ang reputasyon ng Country H Commercial Group. Maraming tao ang handang palitan sila kung aalis sila. Not to mention, Harvey can use empty spots to buy the loyalty of others. Kung papayagan ni Harvey ang kanilang mga kaaway na maupo sa board at gamitin ang reputasyon ng commercial group laban sa kanila, kahit na hindi sila direktang mabibigo, tiyak na kasuklam-suklam ito. Habang nag-iisip ang mga miyembro ng konseho, pinili nilang manahimik. Agad silang tumingin kay Layton, na gustong makita kung paano haharapin ng vice chairman ang sitwasyong ito. Napatingin din si Journey kay Layton na nagtataka. Alam niya na ang pinakamalaking hangarin ni Layton ay maging chairman ng isang commercial group. Aalis ba siya sa ganitong sitwasyon? Imposible. Kahit hindi siya maging chairman, may halaga pa rin siya at nakakaakit ng puhunan. Kung mawawalan siya ng posisyon bilang vice chairman ng commercial group, mawawala sa kanya ang lahat. Para kay Layton, ang commercial group ang kanyang power base. Kaya naman ginamit ni Harvey ang komersyal na grupo bilang kanyang sandata laban kay Layton. Agad namang nag-defensive si Layton. Sa sandaling iyon, alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Kasunod ng kanilang orihinal na plano, dapat nilang ipakita kina Harvey at Journey na boss ngayon. Hindi nila akalain na gagantihan ni Harvey ang kanilang plano ng ganoon kabilis at desidido. Ano, hindi mo kayang humiwalay sa maibibigay sa iyo ng commercial group.
Hindi mo kayang humiwalay sa status na ibinigay sa iyo ng commercial group. Ngumisi si Harvey. Wala ka man lang lakas ng loob na gawin ang sinasabi mo, at naglakas loob kang magsalita ng napakasakit sa akin. Sa tingin mo ba natatakot akong umalis ka? Kung mas malayo ka, mas magiging masaya ako. Sinalubong ng katahimikan ang sinabi ni Harvey. Lahat ng naruroon ay napakayaman, at kahit na hindi sila nagmula sa malalaking pamilya, hawak nila ang rende sa likod ng maraming pampublikong kumpanya. Alam nila kung gaano kahalaga sa kanila ang commercial group na ito. Walang gustong umalis. Sa oras na iyon, walang nang-ahas na kalabanan si Harvey. Alam na alam nilang lahat na kung patuloy silang kumilos ng mayabang, mapipilitan silang umalis. Kahit kasing lamig ng mukha ni Journey, talagang nagpipigil siya ng tawa sa loob. Ang mga aksyon ni Harvey ay lubos na nasiyahan sa kanya. Dati, ang mga miyembro ng konseho ay palaging mayabang at mayabang sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito, Harvey? Ginamit kami bilang stepping stones. Nagsusunog ng tulay. Nagkagat sa kamay ng nagpapakain. Inihagis kami sa ilalim ng bus. Sa pagkakataong iyon ay napakadilim na ng ekspresyon ni Layton. Umasim ang kanyang mukha, ngunit tumanggi siyang magmukhang mas mahina sa usapan. Lahat kami ay nagtrabaho ng husto para sa Country H Commercial Group, na wala ang aming mga sarili sa serbisyo ng komersyal na grupo. Nagtatrabaho ng husto. Pumalakpak si Harvey habang pinuputol si Layton. My God, Mr. Layton. How can you say that thing? Do you think you are Gandhi? Sacrificing yourself to serve others, ha? Hindi ka ba nahihiyang gumamit ng ganyang quote? Alam ng lahat dito na ginamit mo ang reputasyon ng grupo para maging customer ng ibang negosyo. Kapag tinulungan mo ang kumpanya namin na magkaroon ng mas maraming negosyo, hihingi ka pa ng bahagi ng mga kita. At sasabihin mo na nagsumikap ka. Sa tingin mo ba lahat ng tao dito ay tanga? Nakarapat dapat silang pagsamantalahan mo. Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin iyon? Nagpatuloy si Harvey. Bawat salitang sinabi ni Harvey ay sapat na para patahimikin si Layton. Hindi siya naglakas loob na sumagot. Bahagyang nagulat ang mga miyembro ng konseho, at naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Sa unang pagkakataon na naging vice chairman ka, kaibiganin mo ang taong ito, makipagsabwatan sa taong iyon, pangako mo ito, sumumpa ka na gawin iyon, sabi ni Harvey. Ngunit sa huli, hindi ba nakinabang ka sa lahat pagkatapos mong maging vice chairman, at ginamit mo pa ang pagkakataon para makinabang ang iyong sarili? Ibinagsak ni Harvey ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang mga salita ay sapat na upang maging sanhi ng kaguluhan. Ginamit mo ang reputasyon ng commercial group para pagsamantalahan silang lahat at kunin ang pinaghirapan nilang kita. Nasaan ang konsensya mo? Sa ganoong estilo, kahit sino dito sa board ay maaaring maging vice chairman at gumanap ng mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi man lang siguro sila mababayaran para magpakilala ng ibang tao para magnegosyo. Ang dahilan kung bakit mayroon kang net worth na mahigit 1 bilyon ay dahil pinagsamantalahan mo ang lahat, tama. Dapat ba kitang purihin sa pagiging ganito kahusay? Inihayag ni Harvey ang lahat tungkol kay Layton sa ilang salita lang, at agad na kumunot ang noo ng mga board members. Nagawa nilang lahat ang ilang negosyo sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Layton. Karaniwan, wala itong ibig sabihin. Gayunpaman, habang nangyayari ang mga bagay, napagtanto nila na ang lahat ay hindi tulad ng sinabi ni Layton sa kanila, na may natuklasan siyang magandang bagay at ipinakilala ang pagkakataon sa kanila. Ginagamit niya sila para kumita, tinatrato sila bilang mga hangal na pinagsasamantalahan. Mula rito, nakakolekta siya ng mahigit $1 bilyong kahit na tila wala siyang ginagawa. Lahat ng miyembro ng konseho ay malamig na tumingin kay Layton. Paano magiging mas mayaman ang isang patron kaysa sa kanilang lahat dito? Paano ito posibleng mangyari? Kinilabutan si Layton sa sinabi ni Harvey. Paano nalaman ni Harvey? Ngayong nabunyag na ang lahat tungkol sa kanya, kumita pa kaya siya ng pera na kasing dali ng dati? Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam ng matinding panghihinayang si Layton. Kung alam niyang mangyayari ito,
hindi na sana niya sisimulan ang kaguluhang ito. Layton, nakangiting sabi ni Harvey, "The way you work, kung magiging chairman ka, tataas ng 20% ang commission mo bilang protector. Hindi ba? Kung ganoon ang kaso, lahat ng tao dito ay magiging empleyado mo rin sa huli. Kung tungkol sa pagtanggal sa mga namumuhunan ng Island Nation, bakit narinig ko na nakakakuha ka rin ng kaunting komisyon mula sa kanila? Kahit na inaakusahan mo si Elric sa ibabaw, hindi ka ganap na inosente. Layton, don't think you can be trusted. Ito ay paninirang puri. Ito ay ganap na paninirang puri. Mayroon ka bang anumang ebidensya? Ikaw ba ay?" Muntik nang mapatalon si Layton sa kinauupuan, ngunit bago pa man siya makatapos, inihagis ni Harvey ang isang stack ng mga larawan. Sa loob, naghahapunan si Layton kasama ang ilang tao na malinaw na taga-isla. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga larawan ay walang patunay, ngunit dahil ang mga larawan ay ipinakita kay Harvey sa mismong sandaling iyon, sila ay naging hindi masasagot na katibayan ng kanyang mga paratang. "Layton, ikaw damn old geezer. How dare you bark so loudly when you yourself done the same crime? Tama, Vice Chairman ka lang. Sino ka sa tingin mo?" Humingi ng tawad sa chairman. Ang ilan sa mga hindi sigurado sa kanilang katapatan ay mabilis na lumipat ng panig nang makita nila kung gaano ka-impluwensya si Harvey at kung ano ang magagawa niya. Itinuro nilang lahat ang kanilang mga daliri kay Layton at sinimulan siyang sigawan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6545. Sa pagtingin sa mga larawan, malinaw kay Layton na nawala na ang lahat ng makatuwirang dahilan. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagngangalit siya at sinabing, "I'm sorry, Chief. This time it was my fault." Galit na galit si Layton. Gusto niyang sakalin si Harvey hanggang sa mamatay noon pa man. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang mga galaw sa oras na ito. Sapat na ang nangyari para madulang ang lahat ng naroroon. Ang ilan sa kanila ay hindi makareact sa mga nangyayari. Walang umaasa na si Harvey ay makakalaban ni Layton ng ganoon kadali. Noong una, inakala ng lahat na sa pagiging mapilit ni Layton, madali niyang mapahiya ang bagong chairman. Pero hindi nila akalain na magiging ganoon kabilis ang sitwasyon. Napabuntong hininga na lamang sila at iniisip sa kanilang sarili na walang sinuman ang maaaring nasa posisyon ng pamumuno na hangal. Gayunpaman, ang mga naghihintay na makita kung paano ipapahiya ni Harvey ang kanyang sarili ay nagpasya ng dalawang bagay. Una, base sa ugali ni Harvey kay Elric, masisiguro nilang hindi si Harvey ang sangla ni Elric. Pangalawa, si Harvey ay hindi isang taong maaari nilang harapin ng kasing dali ng kanilang iniisip. "Well, basta alam mong mali ka," nakangiting sabi ni Harvey. Gayunpaman, simple lang ang rules and regulations sa commercial group. Gagantimpalaan natin ang mga gumagawa ng mabuti, at parusahan ang mga gumagawa ng mali. Dahil sa maliit na ginagawa mo, Layton, at kung gaano kakawalang kabuluhang kontribusyon sa komersyal na grupo, ipahayag ko ang isang bagay ngayon. Sa sandaling maging chairman ako, tatanggalin kita sa opisina. Ngayong bukas na ang posisyon, kung sino ang makapipilit sa mga namumuhunan sa Island Nation na umalis ay siyang magiging bagong vice chairman. Mula noon, magkakaroon na siya ng awtoridad na katulad ko sa grupo. Ang kanyang salita ay aking salita, patuloy ni Harvey na nakangiti pa rin. Kung may kakayahan ka, Layton, maaari mo ring subukang harapin ang Island Nation sa loob ng 10 araw bago ka matanggal. Kapag nangyari iyon, ikaw pa rin ang magiging vice chairman. Baka bigyan pa kita ng awtoridad bilang chairman. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, nakatitig lang sa kanya si Journey nang may pagtataka. Nagagamit ni Harvey ang kanyang impluwensya at posisyon upang maibalik ang mga bagay ng madali. Sa pagkakataong ito, si Layton ay nasa isang mahirap na posisyon. Nagningning ang mga mata ng mga miyembro ng konseho. Bagamat walang gaanong kapangyarihan ang posisyon ng deputy chairman,
nagbibigay ito ng sapat na espasyo para gawin ang maraming bagay. Ang netong halaga ni Layton na mahigit $1 bilyong ay sapat na patunay. Kung sino man ang makakakuha ng posisyong iyon ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maging susunod na chairman. Matapos mapagtanto ito, lahat sila ay lubos na naudyukan na magtrabaho. Nakalimutan na nila ang dahilan kung bakit sila nagtipon noong una ay para e-pressure si Harvey. Ngayon, iniisip nila kung paano maging vice chairman. Huwag mong isipin na maaari mo kaming udyukan, binata. Itigil ang pagsasabi ng mga bagay para manipulahin ang iba. Kinilig na sabi ni Layton. Agad niyang itinuro ang kanyang daliri kay Harvey, at inabandona ang lahat ng pag-asa. Hindi ako maghahamon ng iba. Hahamanin kita at ikaw lang. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kung maaari mong pilitin ang mga namumuhunan sa Island Nation na umalis, pagkatapos ay magre-resign ako sa aking posisyon bilang vice chairman at ibibigay ang lahat ng perang kinita ko ngayong taon sa komersyal na grupo. Kung hindi mo kaya, pagkatapos ay umalis ka. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon na ito? Si Layton ay kumilos bilang isang sugarol na nawala ang lahat. Lumabas siya ng todo. Malinaw na ayaw niya na unti-unti siyang pinagtutulakan ni Harvey. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay gumanti sa lahat ng mayroon siya at bawiin ang lahat. 1 buwan. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Ngumisi si Harvey, saka lumapit kay Layton at tinapik ang mukha. 3 araw. Kung hindi ko makuha ang mga namumuhunan sa Island Nation na mag-withdraw sa loob ng 3 araw, aalis ako. Ngunit kung maaari, kailangan mong ibigay ang lahat ng mayroon ka at umalis sa grupong ito. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Harvey at gusto niyang matapos ang lahat ng sabay-sabay. Nagngangalit ang ngipin ni Layton. Sige, gagawin ko ang ipinangako ko. Lahat ng nandito ay maaaring maging saksi natin. Gusto kong makita kung gaano ka kahusay. Makalipas ang kalahating oras, sa isang semi-outdoor na opisina sa tuktok ng isang plantasyon. Ang mainit na sikat ng araw ay sumikat sa skylight at pumasok sa opisina. Gayunpaman, ang liwanag ay hindi nakasisilaw. Ito ang bagong nilinis na opisina ng Country H Commercial Group para sa pamunuan. Hindi masyadong malaki ang opisina, mga ilang daang square feet lang. Ito ay sapat na simple, at makikita ng isa ang mga naggagandahan na bundok mula doon. Ibinuhos ni Journey kay Harvey ang 1 tasa ng kape, saka bumantong hininga. Ang swerte ko at nandito ka ngayon, Harvey. Kung hindi, hindi ko makokontrol si Layton kapag ganyan siya. Napangiti ng mahina si Harvey. It's okay. He won't have much time. 3 days. In 3 days, kailangan niyang umalis ng tuluyan sa commercial group. Kumunat ang noo ni Journey. Naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi magiging madali ang pag-akit ng mga namumuhunan sa Island Nation. Nakita mo na ang listahan. Bagamat lahat sila ay mukhang mga individual na kumpanya, lahat sila ay kinokontrol ng isang organisasyon mula sa Island Nation. Iyon ang Hexagon Inc. mula sa Island Nation. Ang conglomerate na iyon ay lumago sa isang superpower mula noong ikalawang digmaan. Balita ko ito ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Island Nation. Kahit na ang isang katulad ng H Country Commercial Group ay pinamamahalaan lamang ng kanilang Far East Division. Gayunpaman, napakahirap din silang pakitunguhan. Narinig ko na ang taong pinuno ng Far East Division ay hindi lamang may marangal na background, kundi medyo maimpluwensya din. Nabalitaan ko rin na siya ay isang dalubhasa sa swordplay. Napakahirap ng ganoong tao. Hindi magiging madali kung gugustuhin nating pilitin siyang ibigay ang mayroon siya. 3 araw, ay masyadong maikli iyon. Nagtitiwala si Journey kay Harvey, ngunit nag-aalala na si Harvey ay hindi magkakaroon ng sapat na oras. Mahirap kung ganoon ang pahayag niya. Napangiti si Harvey. 3 days is enough. They can be tough, yes, but it depends on who they play. When they play someone like Layton, syempre may advantage sila. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Gayunpaman, ang isang tulad ni Layton ay gumagalang lamang sa mga may kapangyarihan. Mag-iiba ang mga bagay kung ako iyon.
Sa madaling salita, ito ay hindi lamang isang labanan kung saan pinanday natin ang ating reputasyon, kundi pati na rin ang pinakamahusay na oras upang maalis ang island nation. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong pagkakataon. Tumango si Journey. Pagkatapos mag-isip, tinanong niya, ano ang dapat kong gawin ngayon? Napangiti si Harvey, baka pwede mong i-refill ang kape ko. Ang sumunod na araw ay isang magandang araw na walang mga ulap. Sa isang lugar ng Pangangaso sa kanayunan ng Walls Inn, dahan-daang umuusad ang isang electric sightseeing vehicle. Si Layton, na nakaupo sa passenger seat, ay tumalikod at malamig na sinabi, Harvey, Journey. Dahil naglakas loob kang tanggapin ang hamon ko, hindi ako natatakot na tanggapin ang kahihinatnan. Nakipag-appointment ako para sa iyo kay Miss Haruka, siya ang kinatawan ng Hexagon Inc. Bibigyan niya tayo ng 10 minuto. Kung makukumbinsi mo siyang ganap na i-divest ang kanilang pamumuhunan sa Country H Commercial Group sa loob ng 10 minuto, ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako ngayon at aalis ng walang reklamo. Kung hindi mo magawa ngayon, pasensya na, ngunit kailangan mong magbitiw ngayong gabi. Sinindihan niya ang kanyang tabako at nagbuga ng usok, isang peking ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Matapos ilabas ni Layton ang hamon kagabi, may ginawa siya pagka-uwi. Noong hating gabi, tinawagan niya si Harvey at sinabing makikipag-appointment siya kay Haruka. Hindi na kinailangan pang isipin ni Harvey na malaman na may gagawin si Layton. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang katotohanan na alam niya kay Layton, at hinahayaan si Layton na mangako kay Haruka. Habang nakikipag-ugnayan si Layton kay Haruka, si George ay personal na nagpapadala ng ilang impormasyong personal niyang nakalap kay Harvey. Ayon sa impormasyong ibinigay ni George, si Haruka ay hindi isang mahirap na tao. Bagkus, ang mas nakakagulo ay ang security guard na nagsilbi sa kanya. Kahit na siya ay mukhang isang ordinaryong tao, siya ay isang taong halos naging isang buhay na alamat matapos ang pakikipaglaban sa Dark Island sa loob ng 5 taon. Siya ang haring ahas, si Nicholas Thompson. Hindi lang sa pamilya Thompson nanggaling si Nicholas, nakababatang kapatid din siya ni Hector. Dahil sa mga naunang alitan ng pamilya, walang choice si Nicholas kundi pumunta sa Dark Island. Sa mga pagkakataong ibinigay sa kanya, nakaipon siya ng napakaraming asset. Ang kanyang hitsura ay nagpapatunay din na ang hari ng ahas ay bumalik. Ayon sa impormasyon mula kay George, ang dahilan ng pag-stalk ng Snake King kay Haruka at pagiging security guard ay dahil gusto niyang mapalapit kay Haruka. Gusto niyang kunin si Haruka at gamitin ang Hexagon Inc. para lumipat sa Walls Inc. Malinaw na walang ibang layunin si Nicholas kundi ipahayag sa lahat na siya ay bumalik at personal niyang babawiin ang mga nawala. Nang makita ang impormasyong ito, sinubukan ni Harvey na alalahanin ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, wala siyang natatandaang narinig tungkol sa isang tulad ni Nicholas habang naninirahan sa ibang bansa. Mula sa impormasyong ito, tila si Nicholas ay isang alamat na marunong mabuhay at magtago. Sa kasamaang palad, binalak niyang gamitin ang Island Nation para ipahayag ang kanyang pagbabalik. Mula dito, masasabi ni Harvey na si Nicholas ay isang taong gagamit ng anumang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Dahil sa relasyon ni Harvey kay Hector, nakatadhana siyang labanan ng haring ahas na si Nicholas. Habang iniisip ito ni Harvey, inakala ni Layton na natatakot siya. Ngumisi si Layton at sinabing, Harvey, kung sa tingin mo ay hindi mo magagawa, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka ngayon para hindi ka na mapahiya mamaya. Napatingin si Harvey kay Layton at ngumiti. Thank you for caring about me, Layton. Unfortunately, what you hope will never happen. If I were you, I would call and have someone move my assets or something. Kung hindi, ang natitira na lang sa iyo kapag nawala ka ay ang mga damit sa iyong likod. Malinaw na alam ni Layton ang higit pa kaysa sa pinapahintulutan niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang siya ay malamig na ngumiti. Sige, dahil sa sobrang tiwala mo, sana ay magiging maayos ang lahat para sa iyo mamaya. Hindi pinansin ni Layton si Harvey at tahimik na kinuha ang kanyang telepono,
at nagpadala ng mensahe. Siya ay kasalukuyang masaya. Isa siya sa mga nakatagong sangla para sa mga inapo na pumunta sa Dark Island maraming taon na ang nakalilipas. Marami ang naniniwala na si Layton ay sinusuportahan din ng mga taga-isla. Ang katotohanan ay ang kanyang pinakamalaking tagapagtaguyod ay ang Snake King ng Dark Island, na babalik bilang hari pagkatapos magkaroon ng malaking kapangyarihan sa Dark Island. Ayon sa pangunawa ni Layton, ang Snake King ng Dark Island ay hindi lamang napakayaman, ngunit siya rin ay napaka-impluwensya. Higit sa lahat, napakahusay niyang lumaban. Ang dahilan kung bakit nais ni Layton na kunin ang posisyon ng chairman sa komersyal na grupo ay upang matulungan ang Snake King na alisin ang lahat ng mga hadlang, upang siya ay makabalik sa estilo. Maraming beses na kailangang kumilos si Nicholas sa mga anino. Kailangan niyang gumawa ng plano upang makamit ang kanyang tagumpay mula sa malayo. Sa pananaw ni Layton, gaano man kalakas ang isang tulad ni Harvey, wala siyang magagawa kundi ang lumuhod sa harap ng isang tulad ni Snake King. Naniniwala si Harvey na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang harapin ang Island Nation, at hindi niya akalain na siya ang magiging unang stepping stone para sa pagbabalik ni Snake King. Habang iniisip iyon ni Layton, lumawak ang ngiti niya. Malapad din ang ngiti ng ibang miyembro ng council sa electric vehicle. Katulad ni Layton, mga pawn din sila ng Dark Island, si Snake King. Ngayon, may 80% pagkakataon na si Nicholas ay makagalaw ng mag-isa. Kahit anong gulo ni Harvey, nakasulat na ang ending. Kasabay nito, sa isang malaking bahay sa loob ng estate ng pamilya Thompson sa Walsing. Nakasabit pa rin ang itim at puting tela sa dingding sa loob ng bahay. Kahit maaraw, malamig at madilim ang pakiramdam ng kapaligiran ng lugar na ito. Lumuhod sa harap ng kabaong ang isang binata na nakasuot ng pulang battle suit, walang ekspresyon. Ang kanyang pangalan ay Nicholas Thompson, ang Snake King ng Dark Island na 5 taon nang hindi natatalo. Sa likod niya ay may isa pang lalaking nakasuot ng itim na damit panlaban. Kung sino man mula sa Dark Island Criminal Underworld ang nakakita nito, malamang na maasar sila sa kanilang sarili. Isa siya sa mga pinuno ng Dark Island Criminal Underworld. Ang isang tulad niya ay nakatakdang maging pinuno ng 10,000 tao saan man siya pumunta sa Dark Island. Pero ngayon, loyal na lang siyang nakatayo sa likod ni Nicholas. Marahang pinunasan ng kamay ni Nicholas ang salamin na nakatikip sa kabaong. Nakatitig sa naninigas na katawan sa loob, at bumulong siya, "I'm still late. We promised that after I return from Dark Island, we will take over Walsing together and make our family name represent the country. We will even make Emery knees before us." Nakipaglaban ako sa Dark Island, habang nakipaglaban ka sa Walsing sa loob ng 5 taon. Nang muntik na akong magtagumpay, hindi ko inaasahan na mamamatay ka sa kamay ng iba. At namatay ka sa paraang hindi na kayang maghiganti. Huli na ako, ngunit sumusumpa ako sa harap mo, kukunin ko ang ulo ng lalaking iyon bilang alay sa iyo sa pagtatapos ng panahon ng pagluluksa. Mamamatay si Harvey York. Si Nicholas, na nakipaglaban sa Dark Island sa loob ng 5 taon, ay naglabas ng isang nakamamatay na aura. Sapat na iyon para bumaba ang temperatura sa paligid nila. Hari ng ahas, walang duda na mamamatay si Harvey York, ngunit mangyaring huwag kalimutan ang iyong mga utos. Sabi nung lalaki sa likod ni Nicholas. Paulit-ulit na sinira ni Harvey ang mga plano ng Evermore. Bilang Evermore's Serpent King sa Dark Island, dapat mong burahin ang kahihiyan ng Evermore sa iyong pagbabalik sa Walsing. Bukod sa pagpatay sa kanya, gawin mo ang lahat ng babae niya sa iyo. Gawin mong iyo ang lahat ng ari-arian niya. Mawawala mo sa kanya ang lahat at mamamatay sa paghihirap. Wala nang iba pa ang magiging sapat upang ipakita ang kapangyarihan ng Evermore. Sinasabi mo ba sa akin kung paano gawin ang isang bagay? Dahan-daang tumayo si Nicholas at tumingin sa lalaking nasa likod niya. Kahit na isa siya sa mga pinuno ng Dark Island Criminal Underworld, hindi niya maiwasang kiligin matapos siyang tingnan ni Nicholas. "Ayoko," sabi ng lalaki, ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Kung tutusin,
Iniligtas tayo ni Evermore sa nakaraan. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ito. Kung hindi, maaari nating mawala ang lahat sa isang maling galaw. Ngumisi si Nicholas. Sa likod ng kanyang mga kamay, naglakad siya patungo sa isang military helicopter na lumapag sa malapit. Let's go! Makikita natin si Chief Harvey na naglalakas loob na tumawid sa Evermore ng paulit-ulit. Ipapaalam ko sa kanya na ang Evermore at ang Snake King ay hinding-hindi makakaranas ng kahihiyan. Papatayin ko ang lahat ng umaatake sa mga Thompson. Bumalik sa lugar ng pangangaso, ang sasakyang dekuryente ay naglalakbay sa kahabaan ng kalsada sa bundok ng halos 1 oras bago tuluyang huminto sa gilid ng Ranzo. Ang nakapalibot na likas na kapaligiran ay napanatili hanggat maaari. Mayroong ilang mga bahay na nakikita, nagawa sa kahoy at mga troso. Bumaba sina Harvey at Journey sa sasakyan at nakasilip habang nakatingin sa harapan. May bonfire party sa harap nila. Ang mga lumahok sa party na ito ay pawang mula sa matataas na uri. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, kahit na lahat sila ay mukhang sila ay nagmula sa sosyalidad na komunidad, kakaunti ang mga taga-bansa H sa kanila. Karamihan sa kanila ay mga dayuhang may kulay ng buhok at mata na bihira sa bansang ito. Tila lahat ay taga-isla dahil sa kanilang hitsura at paraan ng pananamit. Hindi sila pinansin ni Harvey at nagsimulang tumingin sa paligid. Bumaba ang mga mata niya sa isang binata na nakayuko sa sulok ng kwarto, maingat na kumikilos. Malamang ang lalaking ito ay si Nicholas, na dapat ay pinagtutuunan ng pansin ni George. Nicholas Thompson, ang Snake King ng Dark Island. Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang bodyguard ni Haruka. Naramdaman ni Harvey ang isang pamilyar na plano. Gusto niyang makahanap ng pagkakataong iligtas si Haruka ng ilang beses para makuha niya ang lahat ng mapagkukunan at koneksyon ng Hexagon Inc. para sa kanyang sarili. Kahit na ito ay isang napakababang panganib, mataas na gantimpala na pamumuhunan, hindi nagustuhan ni Harvey ang pamamaraang ito. Si Nicholas ay kumilos bilang isang matamis na bata. Habang nakatingin si Harvey kay Nicholas, isang dalagang nakasuot ng Island Nation summer clothes ang lumapit na mayabang at mayabang na ugali. Nakatanggap na rin siya noon ng impormasyon tungkol kay Harvey. May kung anong hindi maipaliwanag na puot sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey, na hinuhusgahan siya. Kabanata 6550. Nagkatapang ang mukha ni Layton habang naglalakad at bahagyang yumuko nang makita si Haruka na papalapit sa kanila. Miss Haruka, alam kong ngayon ay team building exercise ng Hexagon Inc. Ang mga tagalabas na tulad namin ay hindi dapat naririto, ngunit ang aming chairman, si Mr. Harvey York, ay may gustong may pag-usapan sa iyo. Kaya kami nandito. Pag-usapan. Ano ang dapat pag-usapan? Napangisi si Haruka. Nakalimutan mo ba na Hexagon Inc., ang pinakamalaking shareholder ng Country H Commercial Group? Masasabi kong boss mo kami. This so-called chairman is at best just a sign of life. At worst, isa lang siya sa mga empleyado namin. Ano ang dapat pag-usapan? Ngumiti si Layton. Gusto niyang bawiin ng kumpanya mo ang lahat ng investment mo sa grupo. Tatanggi ako, sabi ni Haruka nang hindi tumitingin kay Harvey. Kung wala na, umalis ka na. Umalis ka na sa paningin ko. Miss Haruka ito, tama ba? Nakangiting sabi ni Harvey habang nakapikit ang mga mata. Nag-check ako kagabi, at ang iyong kumpanya ay gumamit ng iba't ibang paraan upang makuha ang mga bahagi ng grupo. Ito ay halos umabot sa 30% ng aming kabuoang bahagi. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang iyong kumpanya ay talagang ang pinakamalaking shareholder ng aming grupo. Gayunpaman, para sa mga kadahilanang pangseguridad, hindi direktang binibili ng iyong kumpanya ang mga bahaging ito at sa halip ay kinokontrol ang mga ito sa pamamagitan ng ibang ahente. Sa madaling salita, kung gusto mong makialam sa negosyo ng grupo, dapat kang kumuha ng pahintulot mula sa iyong ahente. Handa ang grupo na gumawa ng bagong protocol. Hindi na kami tatanggap ng mga ganoong autorisasyon. Sa madaling salita, hindi na makakaipon ang iyong mga shareholder. At ang mga maliliit na shareholder ay walang karapatang sumali sa mga pulong ng komersyal na grupo.
Kapag naipatupad na ang protocol na ito, hindi na maimpluwensyahan ng iyong kumpanya ang grupo. Ang grupong ito ay isang non-profit na organisasyon, at dahil hindi mo na ito maimpluwensyahan, walang punto para sa Hexagon Inc. na kontrolin ang mga shares na ito. Bakit hindi mo ilipat sa akin ang shares, at makakaalis na ako kaagad? Kahit malamig ang sinabi ni Harvey, sapat na ang laman ng kanyang pananalita para mawala ang malamig na ngiti sa mukha ni Haruka. Gumagamit si Harvey ng walang ingat na pamamaraan. Kung magtagumpay siya, mawawala ng saysay ang lahat ng pagpaplanong ginawa ng Hexagon Inc., at sa lahat ng oras na ito ay magiging walang kabuluhan. Maglakas loob ka ba? Malamig na sabi ni Haruka. Bakit hindi? Napangiti si Harvey. Ang una kong gagawin sa sandaling maging chairman ako ay pilitin ang pamumuhunan ng Island Nation sa grupo. Kung pumayag ka, gagamitin ko ang simpleng opsyon. Kapag tumanggi ka, gagamit ako ng mas malupit na opsyon. Anuman ang pagpipilian, ang resulta ay pareho. Pwede mong subukan. Ang manipis na labi ni Haruka ay pumulupot sa disgusto. Hanggat kaya mong tiisin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Harvey at ngumiti. Maiintindihan ko ba kung pinagbabantaan mo ako, Miss Haruka? Hindi sa nananakot, ngunit binabalaan ka, pang-iinis ni Haruka. Magiging maayos ang lahat kung susunod ka, ngunit kung maglakas loob kang lumaban sa Hexagon Inc., pahihirapan kita hanggang kamatayan.